A day in the life ng isang probinsyanong sobrang daming pangarap sa buhay. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Anthony. Anthony mong mamahalin. Lapot! For today's mini vlog, panibagong araw, panibagong ganap na naman ang nangyari sa buong maghapon. Aga nga pala kaming gumising ngayon mga mahal, 6:45 gising na kami. Sa sobrang agap namin, nakalis kami ng bahay ay 9:45 na. Ngayong araw nga ni pala mga mahal ay kami masimba muna, bawasan muna naman yung aming kasalanan ng tigka-kaunti lamang. At kahit nga mainit ang panahon ay naglakad na lamang kami para menos sa gasolina. Malapit nga lang ang boarding house namin sa may simbahan, para mga 15 to 20 minutes lang ay nandun ka na. Kaya nga ni pwedeng hindi ka na mag-tricycle, magagastusan ka pa, maglakad ka na lang, may exercise ka pa. Alam mo bang napakahalaga ng paglalakad kada araw? Malaki kasi ang benepisyo na ibigay nito sa kalusugan ng ating katawan. At kung gusto mo malaman kung ano yon, mag-research ka na lang, huwag kang tamad. Eto nga palang na-attendan namin ay pangatlong misa na. Hindi kinaya ng first mass kay sobrang kukupad kumilos, Diyos ko Lord. Medyo na late na nga pala kami dyan, kaya dito na kami sa huli nakaupo. Ay, hindi pala kami nakaupo, nakatayo lang kami buong misa. May mga upuan pa namang sobra doon sa bandang unahan, pero hindi na namin inupuan kasi nga ay mas maganda dito sa bandang huli at may electric fan pang nakatutok. Ang ganda ng simbahan ng Katanawan, di ba? Pangatlong misa na nga pala ito pero puno pa rin. After nga pala namin umattend ng misa ay dumiretso naman kami sa 7-Eleven. At dito nga sa 7-Eleven kami nagbabayad ng motor. Si Prince na nga pala nag-process yan kasi hindi ako maalam kung paano gamitin yan. Baka mamay magkamali pa ako, di pagtawanan pa ako ng mga tao dyan, di ba ga? At habang nagpa-process siya ng bayad sa motor, ako na may tambay dito sa may bandang gilid at may napansin ako na iba't ibang klase ng libro. Karamihan nga sa mga ito mga mahal ay word puzzle, paborito kong laruin. Bibili nga pala sana ako mahal kaso naisip ko wag na lang. Malapit lang naman ng 7-Eleven sa aking boarding house kaya babalik na lang ako pag gusto ko nang bumili. Bukod nga dyan sa libro ng word puzzle na yan ay meron pa silang binibenta dyan sa bandang itaas sa mga pocketbook. Kaso hindi naman ako fan ng mga ganyan kaya dead mako na lang. Doon sa mga gustong bumili ng mga ganitong klaseng libro, pumunta lang kayo dito sa 7-Eleven, dito lang sa Rotonda yan ng Katanawan. Hindi ko masabing mura at hindi ko rin masabing mahal kasi hindi ko din naman alam yung presyo. Si Prince nga pala ay dating team leader ng 7-Eleven sa San Narciso at yung kausap niyang babae ay team leader din yan dito sa Katanawan. Ang dami nilang napag-usapan kaya medyo matagal kami nakauwi, hindi ko na rin naman pinansin at baka sila may pag-uusapan pang iba. At pagka-uwi nga namin ng boarding house ay kami kumain na rin na tanghalian at kung anong oras na yan. After namin kumain ay nagpahinga ng kaunti at maya may bigla na lang dumilim ang paligid. Tapos kinamaya-mayaan nga mga mahal ay biglang dumunok ang sobrang lakas na ulan na may kasama pang kulog at kidlat kaya nakakatakot. Parang bata ano, pero wag ka, nakakatawa talaga ang kidlat, baka may tawang ka yan ay talagang sapul ka dyan. Sa sobrang lakas nga ng ulan mga mahal ay lumutang na yung mga amo. Ay agay amo bagang. Lumutang na nga pala yung mga sukal. Tapos itong mga halaman sa gilid namin boarding house ay parang tuwang-tuwa o di ba ga? Nadiligan sila. Pero kanina ngang umaga mga mahal, bago ako maglaban ng aking uniform, ay diniligan ko din yan. O ay disawa sila, bahala sila sa buhay nila. Hindi ko baga alam kung may samahan ng panahon o talagang tripla ang umulan ngayong araw. Sobrang hirap na naman ang pag-area nito, panigurado. Puro putik na naman ang daanan. Diyos ko, Lord. At noon yung bandang hapon mga mahal ay niyaya ako sipi sa labas para maghanap ng pwedeng kainin. Pero napansin namin pag-alis pa lang ng bahay doon sa may kanto hanggang doon sa may 7-Eleven na ay parang wala namang mga taong nagtitinda. Yun baga mga nagatinda nagatulak-tulak lang ang tinda nila ay tusok-tusok katulad ng kikiam, na hotdog at kung ano-ano pa. At yung iyon naman palang nakikita ay ang Pure Gold dito sa Katanawan, Quezon. Dati dito sa daan na to, marami dito nagtitinda dati pero ngayon wala na. May bagong batas kasi ang lokal na pamahalaan ng Katanawan dito na tire lock. Tire lock yata. Yun basta yung inaanuhan yata, inalagyan yata ng kadenang gulong basta ganyan. Hindi ko alam kaya kayo na lang umunawa ha. Syempre dahil sobrang daming bawal sa akin na pagkain kaya dito na lang muna ako magtitiis sa buko juice. Maraming ang nagsasabi na mas lamang na ang tubig kaysa sa sabaw ng buko na tinitinda ng mga nagtitinda ng buko juice. Kaya ang ginawa ko na lang mga mahal para makasigurado ako ay bumili na lang ako ng isang mura. Ang presyo nga ni pala ng isang ganyan dito sa Katanawan ay 35 pesos lamang. Medyo mahal diba? Pero laking mura na rin yan kumpara sa ibang bayan. Sa ibang lugar kasi ang isang buko na ganyan inaabot na ng 70 hanggang 80 pesos. At yung ganyan yung isang buko ay hindi ko na hinahabol dyan yung laman. Ang habol ko lang talaga dyan ay yung sabaw ng buko o yung mura. At pagkatapos nga tapyasin ni kuya yung gilid ng buko ay pinasaling ko na dun sa baso. Saktong-sakto naman ang sabaw ng mura dun sa isang basong malaki ni kuya. Nagkikwento nga pala siya dyan. Sabi niya bawal daw kasi magtinda dyan sa part na yan. Pinapaalis daw siya dyan kanina ng mga tauhan ng munisipyo. Siguro nakiusap si kuya kaya napagbigyan. Kaya pala sa parte na to wala ka na makikita halos na nagtitinda ng mga tusok-tusok at kung ano-ano pa. Kaya pala sobrang linis, sobrang aliwalas at sobrang ganda tingnan itong lugar na to ngayon kasi bawal na mga nagtitinda dito. Wala ka na rin makikita ng mga nakaparada na iba't ibang uri ng sasakyan sa may gilid ng kalsada. At pagkatapos nga dyan ay naglakad
naglalakad na rin kami dalawa pa uwi at naghahanap pa rin kami ng mga tusok-tusok para makabili si Ipin ng kanyang kakainin. At dito nga kami nakakita na nagtitinda ng mga tusok-tusok katulad ng kikiam, ng hotdog at marami pang iba sa ikalawang kanto. Dito yan sa harap ng Carlos Super Drug. At naikwento nga rin pala dyan ni ate na hindi na rin daw nga pala sila pinapayagan magtinda doon sa may dati nilang pwesto. Kaya bilang mga nagtitinda ay mahirap daw sa party nila kasi wala silang panggagasto sa kanilang pamilya sa loob ng isang araw. Magkano nga lang daw ang kanilang kinikita sa loob ng isang araw, tapos ganun pa ang nangyari, napaalis sila sa dati nilang pwesto na kung saan ay maraming mga tao. Pero wala naman daw sila magagawa kung hindi sumunod. Sana nga lang daw ay magkaroon ng isang area na kung saan ay doon lahat yung mga nagbebenta para doon na lang pupuntahan ng mga tao. At pagkatapos nga nun mga mahal ay dumiretso kami dito sa bakery para bumili din ng tinapay na kukukutin mamaya. At pagkatapos nga noon ay di umuwi na kami. Ano pa bang gagawin? Ay tapos na. O siya, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam. Ay teka, huwag nyo palang kalilimutan mag-follow, like, and share ha. Sige na.